Inay, narito na naman po kayo. Akala niyo ba ampunan ng bahay namin? Anak, nahihilo ako pagkatapos ng pagsusuri sa ospital. Maari bang sandali lang akong makapagpahinga rito? Kung ganoon, sa sarili ninyong bahay kayo magpahinga. Heto, ibibigay ko ito sa inyo. Sumakay na lang kayo ng bus at umalis na kayo. At, sana, wag na kayong bumalik. Paghila sa nanghihinang katawan mula sa ospital, lumapit si Lola Teresa sa bahay ng kanyang anak. Sa pilitang ipinasa ng manugang na si Bianca ang gusot na 1,000 piso sa kamay niya at walang habag na itinulak palabas ng pinto. Ang pi-1,000 pesos na ibinigay sa kamay ko ay hindi pambayad sa pamasahe, kundi isang insulto na nagsasabing hindi ako karapat-dapat sumakay ng taxi. Ngunit walang nakakaalam, ang maliit na puwinang 1,000 pesod na iyon ay magiging katibayan na dudurog sa kayabangan ng kanyang manugang. Pindutin ang subscribe button para araw-araw na marinig ang mga totoong kwento na tumatagos sa puso. Ako po si Teresa, 75 taong gulang, nakatira sa lungsod ng Quezon. Nabiyuda ako sa edad na 20 at ang paniniwala ko, ang buhay ko ay nakatuon lamang sa pagpapalaki ng nag-iisa kong anak. Nagtrabaho ako ng walang pahinga. Nang magbinata at makapag-asawa ang aking anak, inakala ko na, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Ngunit ang buhay ay hindi madali. Dumating sa akin ang pinakamalaking kahihiyan sa aking buhay. Pagkatapos ng ilang taon, ngayon ko palang masasabi nang hindi nag-aalinlangan ang kuwento ko. Pakinggan niyo po, araw iyon ng pagsusuri ko sa cardiology department ng isang malaking ospital. Paglabas ko ng silid ng eksaminasyon, halos hindi na ako makalakad, kinakapitan ko ang pader sa pasilyo. Dahil siguro sa epekto ng gamot sa arrhythmia, sobrang hilo ko at pakiramdam ko ay umiikot ang mundo. Sumasakit din ang sikmura ko at para akong masusuka. Nang tumayo ako sa harap ng elevator, mahigpit na hawak ang reseta na ibinigay ng nurse, nanginginig ang mga binti ko. Pagbukas ko ng wallet, P200 na lang ang laman. Ang walang laman na wallet pagkatapos bayaran ng ospital ay parang buhay ko rin at napabuntong hininga na lang ako. Sa huli, nagmamadaling lumakad akong sumakay sa bus at nagtungo sa kalapit na bahay ng aking anak. Pinindot ko ang doorbell sa gate ng apartment, ngunit tahimik. Pagkatapos maghintay ng matagal, pinindot ko ulit. Sa wakas, narinig ko ang boses ng aking manugang na si Bianca, puno ng pagkadismaya sa intercom. "Sino po ba yan?" "Ako, to anak." Click. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Bianca na nakasimangot at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. "Inay, bakit kayo naparito nang walang pasabi? Sana tumawag man lang kayo. Pauwi na ako galing sa ospital at masama ang pakiramdam ko at nahihilo. Maaari bang magpahinga ako rito kahit isang araw lang?" Kahit hirap na hirap akong magsalita, para akong babagsak, nakatayo pa rin si Bianca sa gitna ng pinto at hindi nag-iisip na padaanin ako. "Wala po si Ray. Nasa business trip. Mas gusto kong mag-isa ako. Hindi po ba pwedeng sa ibang araw na lang kayo bumalik?" "Bianca, sandali lang talaga. Sobrang hilo ko. Baka himatayin ako sa daan." Nang matumba ako, bumuntong hininga nang may pagkadismaya si Bianca at sa huli, pinapasok ako. "Hay, sige na. Pumasok na kayo agad." Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pagpasok ko sa sala, tumakbo palabas ng kwarto ang apo kong si Miko. "Lola, Lola!" Nang makita ko si Miko na tumakbo palapit sa akin, sandaling nalimutan ko ang sakit ng katawan ko. "Apo kong Miko." "Nandito na si Lola." "Miko, hindi ka ba papasok sa kwarto mo? Pumasok ka at gawin mo ang homework mo." Bago ko pa man mayakap si Miko, sumigaw na si Bianca nang may boses na kasing lamig ng yelo. Napahawak si Miko sa laylayan ng damit ko na parang iiyak. "Ma, dumating si Lola. Pwede bang maglaro lang kami sandali?" "Hindi, pumasok ka na agad." Dahil sa sigaw ni Bianca, malungkot na pumasok si Miko sa kwarto. Tiningnan ako ni Bianca na parang sinasadya at tinignan ang wristwatch niya. "Inay, kailangan ko nang umalis. May importante akong appointment." "Kaya ba? Mag-isa lang si Miko?" "Mamaya, susunduin siya ng tutor niya." Kinuha ni Bianca ang handbag niya at kumuha ng 1,000 pero at sapilitang ibinigay sa kamay ko. Dahil sa malamig na hawak na iyon, parang nanlamig ang dugo ko. "Inay, eto, pambayad sa bus." "Pambayad sa bus? 20 punt lang kailangan, hindi na kailangan yan." "Talaga, nagmamadali ako, kaya umalis na kayo."
Hinila ni Bianca ang braso ko at walang habag na itinulak ako sa pintuan. Biglang sumilip si Miko mula sa pinto. Lola, aalis ka na agad? Miko, babalik si Lola sa ibang araw ha? Ayaw ko. Lola, huwag kang umalis, huhu. Nang umiyak si Miko, naging masama ang mukha ni Bianca. Miko, sinabi kong pumasok ka sa kwarto, di ba? Kayo rin, inay. Sige na, umalis na kayo agad. Boom! Bumagsak ang puso ko nang marinig ko ang pagsara ng pinto sa likod ko. Puno ng pawis ang kamay ko habang pababa ako sa elevator. Tiningnan ko ang gusot na 1,000 na ibinato ni Bianca sa akin. Parang insulto na nagsasabing, wala kang karapatan sumakay ng taxi. Kunin mo ito at umalis ka na. Umupo ako sa upuan sa hintuan ng bus ng matagal, wala sa sarili. Nagbigay ako ng 20 at sumakay sa bus. Nang sumandal ako sa bintana, ang 1,000 pesos na naiwan sa kamay ko ay parang mainit na bola ng apoy. Maaga akong nabiyuda at ang lahat ng pinagtrabahuhan ko ay para lang mapalaki si Ray, ipaglinis ako ng pinggan sa restauran, maging labandera at maglinis ng building sa gabi. Kahit magasgas ang mga kuko ko at mawala ang fingerprint ko, hindi ko ininda ang hirap. Iniisip ko lang na mapagtapos siya sa kolehiyo at maikasal. Ma, tapos na ang hirap mo. Aayusin ko ang buhay mo. Ang boses ng anak ko nang ibigay niya sa akin ang una niyang suweldo ay sariwa pa sa pandinig ko. Ngunit ano na itong nangyayari ngayon? Sa kasal niya, binigay ko ang lahat ng ipon ko at umutang pa ako para sa kulang na pang-upa. Binayaran ko pa ang gastos sa maternity clinic nang ipanganak si Miko. At ngayon, kapag nagkakasakit ako at lumalapit sa kanya, tinataboy ako at iniinsulto sa halaga ng 1,000 piso. Para saan ko ba ipinagpatuloy ang buhay ko? Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Biglang may matandang babae na nakaupo sa tabi ko ang nagbigay sa akin ng tissue. Yumuko ako at pinunasan ang mga luha ko. Ang balikat ko ay nanginginig dahil sa sakit ng kalooban ko. Pagpasok ko sa walang laman na bahay, binalot ako ng lamig. Umupo ako sa lamesa, hirap na hirap akong lumunok ng tubig, at kinuha ko ang luma kong diary. Sige, isusulat ko ang lahat simula ngayon. Walang iiwanan. Pinindot ko ng mahigpit ang ballpen at nagsimulang magsulat. Setyembre 16. Pumunta ako sa bahay ng anak ko pagkatapos ng pagsusuri sa ospital. Tinaboy ako ng manugang na si Bianca sa pinto. Ininsulto ako sa 1,000 anong at sinabing pambayad daw yun sa bus. Hindi ko nakita ng maayos ang mukha ni Miko at umuwi ako sakay ng bus. Pagkatapos kong magsulat ng diary, kinuyom ko ang kamao ko. Nanginginig ang kamay ko na may hawak na ballpen. Hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. Hinding-hindi. Nagdesisyon ako ng gabing iyon. Hindi na ako mamumuhay ng parang balakid sa buhay ng anak ko. Isusulat ko ang sakit at kahihiyan na natanggap ko kay Bianca sa diary na ito. Darating ang araw na ang tala na ito ang magiging boses ko. Kinabukasan, dahil sa pagtulog ng hindi mapakali, pakiramdam ko ay bumigat ang buong katawan ko, parang cotton na basa. Sumasakit ang ulo ko, dahil siguro sa gamot kahapon o dahil sa hirap ng kalooban ko. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas sa sala. Napansin ko ang isang lumang album sa may lamesa na puno ng alikabok. Pagbukas ko nito, puno ito ng mga litrato ni Ray noong bata pa siya. Ang anak ko. Napaka-inosente noon. Hinaplos ko ng dahan-dahan ang litrato niya noong first birthday niya. Hindi nagtagal pagkatapos ng litratong ito. Iniwan ako ng tatay ni Ray dahil sa terminal cancer. Mahal, pakikiusapan ko, palakihin mo si Ray ng mabuti. Patawad, patawad talaga. Ang huling salita niya habang hawak ang kamay ko ay sariwa pa rin sa pandinig ko. Sa edad na 26, naging biyuda na ako. Ma, nasaan si Papa? Bakit hindi siya umuuwi? Pumunta na si Papa sa malayo, sa langit. Kapag lumaki kang matapang at mabait, magkikita kayong muli. Iyak ako ng iyak habang paulit-ulit kong sinasabi ang parehong salita sa anak kong 3 taong gulang. Mula noon, ang buhay ko ay para lang kay Ray. Maghapon, nakababad ang kamay ko sa mainit na tubig, nagpupunas ng mga pinggan. Ma, bakit palagi kang late? Natatakot ako. Pasensya na anak. Nagtatrabaho si Mama ng husto para mabigyan ka ng masarap na pagkain at magandang bagay. Kapag nakikita ko ang mukha ng anak ko na natutulog pagkatapos magluto ng instant ramen, nakakalimutan ko ang pagod at nagtatrabaho ako ng walang tigil.
Hinati ko ang isang araw sa 3. Nagtatrabaho ako bilang labandera sa umaga, tagapaghugas ng pinggan sa hapon, at tagalinis ng hagdanan ng building sa gabi. Dahil sa pagsusumikap ko, si Ray ay palaging top 1 sa klase. Ma, pang-3rd na ako sa buong batch. Sariwa pa rin sa aking isip ang mukha ni Ray habang tumatakbo siya pauwi, hawak ang report card. Napakasaya niya noong araw na umorder kami ng fried chicken. Nang makapasa si Ray sa isang prestihiyosong universidad, umupo ako sa isang sulok ng kusina ng restoran at umiyak ng matagal. Ma, nakapasa ako sa university. Naririnig mo ba, Ma? Sobra-sobrang saya ko. Sobra-sobrang saya ko, anak. Pinunasan ko ang luha at sipon ko. At pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng hirap ko sa mundo. Nang makapasok si Ray sa isang malaking kumpanya, inakala ko na tapos na talaga ang hirap. Ma, ako na ang bahala sa lahat. Mamumuhay ka na lang ng masaya. Ang mukha ng anak ko na nangako sa akin habang hawak ang kamay ko ay parang nangyari lang kahapon. Nang una niyang ipakilala si Bianca, inakala ko na sobrang swerte ko. Hello po, Inay. Ako po si Bianca. Marami na po akong naririnig tungkol sa inyo. Sobrang bait at ganda niya. Parang panaginip na magiging manugang ko siya. Ginastos ko ang lahat ng naipon ko para sa kasal nila. Sobra-sobrang salamat, Inay. Magiging mabuting asawa po ako habang buhay. Ang mukha ni Bianca na yumuko habang bumabati ay nasa harap ko pa rin. Ngunit ang lahat ng kasiyahan na iyon ay nawala na parang bula. Kailan kaya nagsimula? Nagsimula siyang maging malamig at itaboy ako ng may malamig na mukha. Inay, may sarili po kaming buhay. Sana, huwag po kayong madalas pumunta. Sa totoo lang, naiilang po kami. Inay, sa pamilya ko na lang po kami magpapasko o bagong taon. Kahit masakit ang mga salita niya, tumawa na lang ako at sinabing sige. Ayaw kong maging balakid sa buhay ng mga bata. Nang magsara ang album, biglang tumunog ng malakas ang cellphone ko. Si Aling Nena, kaibigan ko sa community center. Teresa, ayos ka lang ba? Hindi ka nagpakita sa community center ngayon. May sakit ka ba? Hindi. Wala lang. Nang tumigil ako, agad na nalaman ni Aling Nena ang problema sa boses ko. Nag-alala ka na naman sa walang galang mong manugang, no? Ano na naman ang ginawa niya ngayon? Sinabi ko kay Aling Nena ang lahat ng nangyari kahapon. Hala, baliw ba siya? Binato ka ng 1,000 piso at sinabing sumakay ka na lang ng bus. Masama ang pakiramdam mo? Anong tingin niya sa tao? Oo nga, yun na nga. Pakiramdam ko, ano pa ba ang halaga ng buhay ko na inilaan ko lang sa anak ko? Hindi ako nakatulog kagabi. Teresa, huwag mo namang kimkimin sa loob mo. May karapatan din tayo. Karapatan? Walang silbi ang lahat kapag tumanda at nagkasakit ka na. Teresa, kailangan mo talagang pumunta sa community center bukas. Kapag nasa bahay ka lang, mag-iisip ka lang ng kung ano-ano at magkakasakit ka lang. Nakuha mo ba? Oo, sige. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pakiramdam ko ay nag-iisa na naman ako sa walang laman na bahay. Ang pagkain ko sa hapunan ay parang buhangin. Sa balita sa TV, may kuwento tungkol sa isang matanda na tinalikuran ng kanyang anak. Ibinaba ko ang kutsara at binuksan muli ang diary na sinimulan kong sulatin kahapon. Inilaan ko ang lahat para palakihin ang anak ko. Ang kabataan ko, ang buhay ko, ang pera ko, ang lahat. Ngunit ang ibinalik lang ay ang pagtataboy at ang kahihiyan ng P1,000 puntos. Hindi na ako makakapamuhay ng ganito. Umiikot ang luha sa mata ko, ngunit nagpigil ako. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip ko ang aking yumaong asawa. Mahal, ang hirap-hirap. Ano kaya ang sasabihin mo sa akin kung nandito ka, pinatay ko ang ilaw at humiga? Umaasa ako na mas magiging maganda ang bukas kaysa ngayon. Isang umaga, 1 linggo bago ang Pasko o bagong taon, tumawag ang anak kong si Ray. Ang boses niya ay parang may pinipigilan. Ma, tumawag ako tungkol sa Pasko o bagong taon. O anak ko, ilang araw ka babalik? Balak ko sanang magluto ng biko at paborito mong adobo. Ang boses ko ay masaya. Ngunit ang anak ko, sa kabilang linya, ay nag-aatubili ng matagal. Kasi ma, nag-aya si Bianca na magbakasyon sa Palawan kasama ang pamilya niya. Ano? Magbabakasyon kayo sa Pasko o bagong taon? Paano ang pagdaraos nyo para sa mga ninuno? Hindi ako makapaniwala.
Lalong humina ang boses ni Ray. Kasi ang bayaw ko, nagreserba na ng plane ticket at hotel. Pasensya na talaga, ma. Matagal akong nakatitig sa kawalan pagkatapos kong ibaba ang telepono. Pasko o bagong taon na walang anak at magbabakasyon pa kasama ang pamilya ng manugang. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas. Hindi nagtagal, tumawag naman si Bianca. Inay, narinig niyo na kay Ray, di ba? Nagreserba na kasi ang kapatid ko, kaya wala na kaming nagawa. Sana po maintindihan niyo. Ang tono niya ay parang nagpapaalam lang, walang bakas ng pasensya. Sige, mag-ingat kayo. Opo, pwede po siguro kayong pumunta sa bahay ng ate ni Ray para hindi na po kayo maghintay sa amin. Hindi ka ba naiilang na iwanan ang biyenan mo na mag-isa? Bakit po? Kayo po ang mas naiilang kapag kasama kami, di ba? Noong nakaraan, nakita ko na parang pinapanood niyo lang kami. Inakala ko na mas gusto niyong mag-isa kayo. Dahil sa kakapalan ng mukha niya, hindi ako nakapagsalita. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tinawagan ko ang hipag ko at ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ate, pwede ba akong pumunta sa bahay mo ngayong Pasko o bagong taon? Teresa, anong sinasabi mo? Oo, syempre. Pero si Ray, anong nangyari sa kanya? Magbabakasyon daw sa Palawan kasama ang pamilya ng asawa niya. Ano? Iiwan niya ang nanay niya ng mag-isa sa Pasko o bagong taon para magbakasyon? Naku, masamang palatandaan yan. Sobrang masamang palatandaan. Nagalit ng husto ang ate ni Ray. Mas nagalit pa kaysa sa akin. Talaga, ang mga bata ngayon hindi na normal. Sobra na ito, sabi pa niya. Oo nga. Paanong hindi sila nagdaraos para sa mga ninuno, tapos maglalaro lang sila? Nakiisa pa ang bunso kong hipag habang nag-aayos ng lamesa. Tita, bakit kaya nagbago si Kuya Ray? Dati, super duper good son siya, di ba? Hala, kontrolado siya ng asawang nagdadala ng masama. Yan, walang magawa. Lubos na kontrolado siya. Nahiya ako nang makita ko na pati ang mga pamangkin ko ay sumali na sa usapan. Pero Teresa, anong klaseng pamilya ba yang kay Bianca? Mukhang mayaman, di ba? Narinig ko lang na may business sila. Hindi ko alam ang detalye. Ako na ang mag-iimbestiga. May kaibigan ako na matagal nang nakatira sa lugar nila. Nagliwanag ang mata ng bunso kong hipag. Habang nagdaraos kami, tumawag si Miko. Lola, Pasko o bagong taon na, bakit hindi kayo pumunta sa bahay namin? Umiikot ang luha sa mata ko nang marinig ko ang boses ni Miko sa telepono. Apo kong Miko, nandito si Lola sa bahay ng tiya mo. Maglaro ka ng masaya, ha? Ayaw ko, hindi masaya. Miss ko na si Lola, nagreklamo si Miko. Sa likod, narinig ko ang matalim na boses ni Bianca. Miko, sino ang kausap mo? Akin na. Busy si Lola. Putulin mo na ang tawag. Cut. Agad na pinutol ang tawag. Nang magtatakip silim, tahimik akong tinawag ng bunso kong hipag, tinitingnan ang paligid. Ate, nag-iimbestiga ako tungkol sa pamilya ni Bianca. May masamang balita. Bakit? Anong nangyari? Ang tatay ng manugang mo, nasangkot pala sa kaso ng estafa at muntik nang makulong 2 years ago. Nakapag-settle lang daw sila, pero ang business niya, hindi na umayos at nalubog sa utang. Ano? Pero bakit magbabakasyon sila sa Palawan? Kaya nga, siguro umutang lang para maging mayabang. Wala silang pera. Ilang araw pagkatapos noon, nalaman ko ang balita tungkol sa presentasyon sa paaralan ni Miko mula sa isang kapitbahay na nakita ko sa supermarket. Sa pag-aalinlangan, bumili ako ng bouquet ng bulaklak at nagtungo sa paaralan. Habang nag-aatubili ako sa pasukan ng auditorium, nakita ko si Bianca. Inay, bakit kayo nandito? Sino ang nagsabi sa inyo na pumunta? Mukha siyang nakakita ng multo. May presentation si Miko. Sandali lang akong manonood, ha? Hindi ko po kayo tinawagan, di ba? Kung wala kayong gagawin, umuwi na lang kayo. Pero nandito na ako. Manonood lang ako sandali ng apo ko, ha? Kahit nagmamakaawa ako, may isa pang parent na lumapit kay Bianca. Nanay ni Miko. Siya po ba ang mama nyo? Ang ganda ng aura niya. Hindi po siya ang mama ko. Malayo lang po siyang kamag-anak. Bumagsak ang puso ko sa sinabi ni Bianca. Sa sandaling iyon, nagsimula ang choir performance ng mga bata sa stage. Si Miko na tumitingin sa mga audience. Nakita ako. Lola! Lola! Kumaway si Miko sa akin nang may ngiti. Biglang hinawakan ni Bianca ang braso ko.
Inay, puwede po ba kayong umalis? Nakakahiya po. Ano? Nakakahiya ako? Opo, tinitingnan po kami ng ibang mga nanay. Isipin niyo naman ang kahihiyan ko. Walang habag na itinulak ako ni Bianca palabas ng pasilyo. Pagkatapos ng performance, tumakbo si Miko sa pasilyo para hanapin ako. Lola, totoo! Lola ko talaga! Oo, nandito si Lola, apo kong Miko. Hahalikan ko na sana si Miko, pero hinila ni Bianca ang bata. Sa sandaling iyon, lumapit ang teacher ni Miko at bumati sa amin. Nanay ni Miko, siya po ba ang lola niya? Nakita ko po kayo noong nag-volunteer ako sa programa ng pagpapakain. Kumusta po? Oo. Teacher? Kumusta po? Lola, may sasabihin po sana ako. Parang nahihirapan po si Miko sa school ngayon. Hindi po siya sumasama sa mga kaibigan niya at madalas siyang mag-isa. Nag-aalala po ako. Namula ang mukha ni Bianca sa sinabi ng teacher. Ay teacher, wala po yan. Sensitive lang po talaga ang bata ngayon. At si Miko po, palagi siyang nagtatanong kung kailan siya makikita ni Lola. Sana po, tingnan niyo kung may stress siya sa bahay. Imbes na sumagot, hinila ni Bianca ang kamay ni Miko at umalis agad. Inay, wag na po kayong pumunta sa school. Kasalanan niyo po ang lahat ng ito. Kinagabihan, tumawag ang anak kong si Ray. Puno ng galit ang boses niya. Ma, bakit ka pumunta sa school kanina? May presentation si Miko. Sandali lang. Alam mo bang sobrang nahirapan si Bianca? Sana, magpaalam ka muna sa amin bago ka gumalaw. Pupunta lang ako para makita ang apo ko. Kailangan ko pa bang magpaalam sa asawa mo? Hindi ako makapagsalita, puno ng sakit. Ma, may privacy rin kami. Sana naman. Bumuntong hininga si Ray at pinutol ang tawag. Umupo ako roon at kinuha ko ang diary ko. Pumunta ako sa presentasyon sa paaralan ng apo ko at tinrato lang ako na parang malayo lang na kamag-anak at tinaboy. Kinampihan ako ng anak ko at sinigawan ako. Nahihirapan si Miko, pero wala akong magawa. Wala na akong lakas para magsulat. Ang buwan sa labas ng bintana ay mas malamig at malungkot kaysa kagabi. Araw iyon na matured ang savings ko na matagal ko nang iniipon. May lunch date din ako kay Aling Nena, kaya medyo masaya ako simula umaga. Pagpasok ko sa bangko, sinalubong ako ni Manager Kim na laging tumitingin sa mga transaksyon ko nang may galit na mukha. Inay, magandang umaga po. Matured na po ngayon, di ba? Opo, Manager Kim. Salamat sa inyo, nagkaroon ako ng ganito kalaking pera. Inabot ko ang passbook at ngumiti ng masaya si Manager Kim habang nagtatype sa computer. Pero ang mukha ni Manager Kim biglang naging seryoso. Inay, maaari po ba tayong pumunta sa consultation room? Bumagsak ang puso ko dahil sa masamang kutob. Pagkatapos isara ang pinto ng consultation room, dahan-dahan nagsalita si Manager Kim. Inay, iniwan niyo po ba ang passbook o selyo ninyo sa manugang ninyo? Hindi. Hindi ko ginawa yan. Bakit mo tinatanong? Kasi may tala na dumalaw ang manugang ninyo sa bangko noong nakaraang linggo at kinuha ang passbook at selyo ninyo at nagtanong tungkol sa loan. Ano? Si Bianca? Parang nanlamig ang dugo ko. Opo, buti na lang po, wala siyang ID, kaya hindi po siya nakapagpakita ng valid ID. Sinabi po niya na critical daw po kayo at nagmamadaling pumunta. Sinubukan po niyang umutang sa lahat ng paraan. Paglabas ko ng bangko, nanginginig pa rin ang kamay ko. Nang makita ko si Aling Nena at sinabi ko ang lahat, nagalit siya. Hala, tao pa ba yan? Balak niyang nakawin ang pera mo. Isa na yang krimen. Aling Nena, hindi ko na alam ang gagawin ko. Magpakatatag ka, kaibigan. Kailangan mo munang kumuha ng matibay na ebidensya. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng mga yan sa huli. Umuwi ako ng may mabigat na kalooban. Ang pintuan ng bahay na mahigpit kong nilak ay medyo bukas. Pagpasok ko, nakita ko na nakabukas ang lahat ng drawer sa sala at nagkalat ang mga papeles. Biglang may ingay na narinig sa master's bedroom. Sino yan? Nang sumigaw ako, lumabas sa master's bedroom si Bianca. Inay, andito na po pala kayo? Anong ginagawa mo rito? Pinapahanap po kasi ni Ray ang ilang papeles. Huwag kang magsinungaling. Nanghihimasok ka sa bahay ko nang walang permiso. Ninakaw mo ang passbook at selyo ko, di ba? Hindi po, Inay. Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Manahimik ka. Alam mo ba ang narinig ko sa bangko ngayon? Sinubukan mong umutang gamit ang passbook ko, di ba? Namutla ang mukha ni Bianca sa matalim kong tanong.
Hindi po, inay. Nagkamali lang po. Nagkamali? Ibig sabihin? Nagsinungaling sa akin ang bank teller? Umalis ka na agad sa bahay ko. Dali-daling umalis si Bianca sa bahay. Agad kong tiningnan ang passbook at selyo ko na nakatago. Salamat na lang, nasa tamang lugar sila. Pero nakakatakot. Siguradong ginamit niya ang spare key na binigay ko kay Ray. Agad akong tumawag sa locksmith para palitan ng lock. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa iba't ibang bangko. At, oo nga, may ganito ring nangyari sa credit union at rural bank. Nagalit ako at agad kong tinawagan si Ray. Sinubukan niyang nakawin ang passbook at selyo ko at umikot siya sa lahat ng bangko para umutang. Alam mo ba yan? Ma, anong sinasabi mo? Hindi gagawin yan ni Bianca. Siguro may nagkamali lang. Nagkamali? At ngayon, pumasok na naman siya sa bahay ko na parang magnanakaw at hinalughog ang buong bahay. Nagkamali rin ba yan? Hindi, ma. Kailangan ko rin namang magtanong. Sana naman, huwag kang magsalita ng masama. Ako na ang bahala. Hindi ako pinaniwalaan ni Ray. At sa halip, nagalit pa siya at pinutol ang tawag. Nang gabing iyon, naalala ko ang sinabi ng ate ni Ray noong Pasko o Bagong Taon. Ang kwento tungkol sa tatay ni Bianca na nasangkot sa kaso ng estafa. Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan ang bahay ng anak ko. Inay, anong ginagawa niyo rito? Umalis ka, may pag-uusapan kami ng asawa mo. Sa lamesa sa sala, nakakalat ang lahat ng card payment notice at loan default notice. Ano ang lahat ng ito? Wala kayong pakialam, inay. Biglang tumunog ang cellphone ni Bianca at lumabas siya sa balcony para makipag-usap. Narinig ko ang lahat. Opo, sir. Babayaran ko na po sa susunod na buwan. Sana, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gaano karami ang utang mo at sinubukan mong nakawin ang passbook ng biyenan mo? Alam ba yan ni Ray? Hindi alam ni Ray. Lahat ng ito ay dahil sa utang ng pamilya ko. Dahil sa utang ng tatay mo sa estafa at sinubukan mong manloko ng biyenan? Umiyak si Bianca sa tanong ko. Inosente po ang tatay ko. Kailangan ko po siyang tulungan, kaya sinubukan mong manloko ng biyenan? Bakit hindi mo sinabi sa asawa mo? Huwag po. Sana, huwag niyo po itong sasabihin kay Ray. Niyakap ni Bianca ang binti ko at nagmakaawa. Gaano karami ang utang na hindi alam ng asawa mo? 80,000 piso, 100 po. Ano? 180,000? Nanigas ako. Ang halaga na sinabi ni Bianca ay hindi ko inaasahan. Sasabihin ko ba sa anak ko o hindi? Bumalik ako sa bahay nang may komplikadong isip at binuksan ang diary ko. Ang utang ni Bianca, 600,000. Ang manugang na naging magnanakaw at ang anak na naniniwala lang sa asawa niya. Ano na ang gagawin ko? Pakiramdam ko ay ang lahat ng pinaghirapan ko habang buhay ay mawawala na parang bula. Kinabukasan, sinabi ni Aling Nena na may special lecture sa community center at pinilit niya akong pumunta. Sa halip na mag-isa sa bahay, pumunta ako sa community center nang may mabigat na kalooban. Pagpasok ko sa classroom, may isang babae na nakatayo sa podium, may maayos na buhok at mukhang mayaman. Kahit may edad na, ang aura at tindig niya ay nagpabago sa aking tindig. Magandang umaga po. Ako po si Attorney Kim. 30 taon akong nagtrabaho bilang judge sa family court at pinunasan ko ang maraming luha ng pamilya. Ang boses niya ay mahina ngunit malakas at pinuno niya ang classroom. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa proteksyon ng ari-arian, lalo na ang pagprotekta ng ari-arian mula sa pinakamalapit na pamilya. Habang nagsasalita si Attorney Kim, hindi ako nakahinga. Parang nakikita niya ang kalooban ko at sinasabi niya ang kwento ko. Maraming matatanda ang nagpapakawalang bahala kapag kinuha ng mga anak o manugang ang selyo nila at umutang o kaya ay ninakaw ang ari-arian nila dahil pamilya lang yan. Ngunit tandaan ninyo, isa itong forgery ng pribadong dokumento at embezzlement. Huwag kayong mag-aatubili na protektahan ang pera na nakasalalay sa buhay ninyo. Hindi ko namalayan na tumatango ako ng malakas. Nagkatinginan kami ni Attorney Kim. Sa lalim ng tingin niya, parang alam niya ang lahat ng sitwasyon ko at bumagsak ang puso ko. Pagkatapos ng lecture, lumapit agad ako kay Attorney Kim. Attorney, may sasabihin po sana ako. Nanginginig ang boses ko. Tiningnan niya ako ng may mainit na mata at pinaupo ako sa consultation room.
Ibinalita ko ang lahat ng kinimkim ko sa loob ko, parang baha. Ninakaw po ng manugang ko ang passbook at selyo ko at pumunta siya sa bangko. Pumasok din siya sa bahay ko na parang magnanakaw at hinalughog niya ang buong bahay. Napakalaking kasawian po. Kaya ano ang sinabi ng anak ninyo nang malaman niya ang lahat ng ito? Hindi po siya naniniwala sa akin. Sinabi niyang magtatanong siya, pero wala pa siyang balita. Anak ko yun, pero naniniwala na siya sa salita ng asawa niya. Inay, walang oras sa ganitong problema. Kung maghihintay lang kayo sa anak ninyo, baka mawala ang lahat ng naipon ninyo. Ang utang na 1,800,000 magiging Eki 1M at Eki 2M lang yan sa isang iglap. Bago pa mahuli ang lahat, kayo na mismo ang gumawa ng aksyon. Ano po ba ang gagawin ko? Nanginginig ang dibdib ko. Wala akong maisip. Una, kumuha kayo ng ebidensya. Kumuha kayo ng lahat ng papeles tungkol sa pagpunta ng manugang ninyo sa bangko. At magpadala kayo ng formal na abiso sa manugang ninyo at bigyan niyo siya ng matibay na babala na kapag ginawa niya ulit yan, magsasampa kayo ng kaso. Kaya ko bang gawin yan? Kaso sa pamilya? Siyempre. May karapatan kayong protektahan ang buhay at ari-arian ninyo. Huwag na kayong magpapaloko. Magpakatatag kayo. Dahil sa matatag na salita ni Attorney Kim, may mainit na bagay na bumalong sa kalooban ko. Ibinigay niya sa akin ang contact number niya at hinikayat niya akong pumunta sa isang samahan ng suporta para sa mga matatanda na may parehong sitwasyon. Kinabukasan, may mga 10 matatanda na may parehong problema ang nagtipon sa samahan ng suporta. Ako, muntik nang maipatakda ang bahay ko para ibigay sa business ng anak ko. Ako, kinuha ng manugang ko ang pension passbook ko at ginastos lahat sa branded bags. Lahat sila ay may malungkot na kwento, ngunit nagtutulungan sila at naghahanap ng solusyon. Hindi na ako nag-iisa at nagkaroon ako ng malaking lakas ng loob. Agad akong pumunta sa bangko at hiniling ko kay Manager Kim na ibigay sa akin ang lahat ng tala ng pagtatangka ni Bianca na kumuha ng loan. Inay, ito po ang una naming transaksyon na ganito. Ayos lang. Sinabi ko na kailangan ko yan bilang ebidensya para magsimula ng legal action. Ibigay mo sa akin kahit anong mangyari. Dahil sa matatag kong kilos, nagbigay si Manager Kim ng mga dokumento. Ilang araw pagkatapos noon, sa mga dokumento na hawak ko, nakita ko ng malinaw na sinubukan ni Bianca na kumuha ng loan sa 3 magkakaibang branch. Nang gabing iyon, pumunta si Ray sa bahay ko, namumutla ang mukha. Ma, nakausap ko na si Bianca. Kaya, anong sinabi niya? Sa una, sinabi niyang hindi totoo at nagkamali lang daw kayo at nagalit siya. Kaya, inihagis ko sa harap niya ang bank documents. Bumuntong hininga ng malalim si Ray at umupo sa upuan ng lamesa. Kaya umiyak siya at sinabi niya ang lahat. Sinabi niya na naloko raw ang father-in-law ko kaya tinulungan niya. Wala kang alam sa lahat ng ito? Opo. Talaga, Ma. Habang itinatago ng asawa mo ang lahat at gumagawa ng malaking pagkakamali, anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Talaga, Ma. Ngayon ko lang nalaman na kumuha siya ng P300,000 beson sa passbook ko. Ma, parang tanga ako, di ba? Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong pamilya at asawa. Habang nagagalit sa sarili ang anak ko, hindi ko kayang maging masungit. Ray, natural lang yan. Wala namang laban sa sinasadya kang lokohin. Hinaplos ko ang likod ng anak ko nang walang imik. Kinabukasan, dinala ko ang sarili kong sulat kay Bianca. Inay, bakit po kayo nandito? Hindi siya makatingin sa akin. Basahin mo ito. Ito ang huling babala at huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Kinuha ni Bianca ang sulat at tumulo ang luha niya. Pagkatapos basahin ang sulat, umupo siya at umiyak ng malakas. Inay, nagkasala po ako. Sorry po. Ayos lang, Bianca. Nagising ka na. Siguro, matatakot ka na makipaghiwalay sa akin si Ray. Inay, sana patawarin niyo ako. Kayo na ang bahala sa problema ninyo. Ngunit tandaan mo, may sarili akong anak at apo, tulad mo na may sarili kang magulang. Ilang araw pagkatapos noon, kami ni Ray at Bianca ay umupo sa opisina ng lawyer na inirekomenda ni Attorney Kim. Ipinaliwanag ng lawyer na ang pinakamainam na solusyon ay ayusin ang utang ni Bianca at mag-apply para sa personal rehabilitation. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang diary ko. Sa wakas,
nakikita ko na ang dulo ng mahaba at madilim na tunnel. Kahit nahihirapan si Ray, siguradong malalampasan ng pamilya namin ang krisis na ito. Tinawagan ko si Attorney Kim at nagpasalamat ako sa kanya. Dahil po, yan sa lakas ng loob ninyo. Ngayon pa lang po nagsisimula ang lahat. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa gitna ng dilim, ang mga bituin ay nagliwanag pa rin. Oo, ang pamilya namin, parang bituin. Malalampasan namin ang pagsubok na ito at muli kaming sisikat. Kinabukasan, nag-imbita ang ate ni Ray ng pulong pampamilya. Kumalat na kasi ang problema ni na Ray at Bianca sa mga kamag-anak. Mahigit 10 tao ang nagtipon, kasama na ang bunso kong hipag, mga pinsan at mga pamangkin. Sa gitna ng pamilya, yumuko si Bianca at sumulat ng oath. Ang mga mata ng ate ni Ray at bunso kong hipag na nakaupo sa tabi ko ay malamig. Ako, si Bianca, inaamin ko na sinubukan kong gamitin ang passbook at selyo ni Lola Teresa nang walang pahintulot. Pagsisisihan ko ito. Ang utang ko na ayon ni 200,000 ay babayaran ko. At walang kinalaman ang pamilya ni Ray dito. Ngayon, pakinggan naman natin ang kuwento ng tatay mo. Nagsalita ang ate ni Ray nang may matalim na tingin. Bumuntong hininga si Bianca at nagsimulang magsalita nang may bigat. Naloko po ang tatay ko ng business partner niya 2 years ago. Nawala po ang lahat ng ari-arian namin. Dahil sa shock, nagkasakit siya at lumaki ang utang namin. Kaya, ang utang ay umabot sa 2,000,000. Sa una, 5,000 lang po. Pero lumaki ng husto ang interest, dahan-dahan humina ang boses ni Bianca. Kaya, sinubukan mong nakawin ang pera ng ate ko, na nagpakahirap lang para sa anak niya, para magbayad ng utang. Balak mong sirain ang pamilya namin? Nagtaas ng boses ang bunso kong hipag. Sorry po, siguro, nabaliw po ako noon. Sorry po. Umiyak si Bianca at nagmakaawa ng tawad. Sa sandaling iyon, nagtanong ulit ang ate ni Ray, na tahimik lang nakikinig. Kaya, nasaan at anong ginagawa ng father-in-law namin ngayon? Dati, nagpapatakbo siya ng maliit na construction company. Pero ngayon, ano? Sabihin mo, nasa kulungan po siya. Nanigas ang hangin sa sala dahil sa nakakagulat na confession ni Bianca. Ano? Nasa kulungan? Tiningnan nila si Bianca nang hindi makapaniwala. Opo, nakulong po siya ng 6 months dahil sa ibang kaso ng estafa. Makakalabas na po siya sa susunod na buwan. Kaya, tinago mo ang napakalaking sikreto at pinakasalan mo si Ray? Hindi po totoo yan noong kinasal po kami. Ang lahat ng ito ay nangyari lang 2 years ago. Kahit na, dapat sinabi mo ang totoo. Sa asawa mo, paano mo niloko ang sarili mong asawa? Habang pinagalitan ng mga hipag ko, si Ray ay nakatitig lang sa kawalan, namumutla ang mukha. Nasa kulungan ang father-in-law ko? Parang nawalan ng ulirat si Ray at bumulong. Honey, sorry. Natakot ako na baka makipaghiwalay ka sa akin kapag nalaman mo. Sinubukan ni Bianca na hawakan ang kamay ni Ray, pero inilayo niya ang kamay niya at tumayo. Alam ba yan ni Miko? Nag-aalala akong nagtanong. Umiling si Bianca. Hindi po. Alam niya lang na nagtatrabaho ang lolo niya sa malayo. Biglang tumunog ang cellphone ko, si Attorney Kim. Nanay Teresa, narinig ko na sa lawyer. May pulong pampamilya kayo ngayon, di ba? Sana magpakatatag kayo at ayusin niyo ang lahat ngayon. Dahil sa pampatibay loob ni Attorney Kim, nagpakatatag ako ulit. Ray, ano ang plano mo ngayon? Tumingin ako sa anak ko at nagtanong. Sumagot si Ray ng may pagod na boses. Hindi ko alam. Kailangan naming ayusin ang utang. Sige, sundin ninyo ang payo ng lawyer at mag-apply para sa personal rehabilitation. At, Bianca, lumabas ka at magtrabaho. Ang utang mo, ikaw ang magbabayad. Tumango si Bianca sa sinabi ng ate ni Ray. Opo tita, naghahanap po ako ng trabaho. Gagawin ko po ang lahat. Ate, anong gusto mong mangyari? Tumingin silang lahat sa akin. Dahan-dahan akong nagsalita. Para sa apo kong si Miko, ayaw kong masira ang pamilya na ito. Ngunit, sisiguraduhin ko na hindi na mauulit ang nangyari ngayon. Mula noon, maraming pagbabago ang nangyari sa pamilya namin. Pagkatapos ng ilang araw, nagtrabaho si Bianca bilang cashier sa isang malaking supermarket
at ako na ang nag-alaga kay Miko imbes na siya. Lola, nagtatrabaho na si Mama ngayon. Hindi na kami pwedeng maglaro. Apo kong Miko, nagtatrabaho si Mama para makabili ng masarap na pagkain para sa iyo. Maglaro na lang tayo ni Lola, ha? Opo, mas gusto ko pang kasama si Lola. Pagkatapos ng isang buwan, ibinigay ni Bianca sa akin ang puting envelope at sinabing sweldo niya iyon. Inay, maliit lang po ito, pero dagdag po sa panggastos ninyo. Huwag na. Gamitin mo na lang yan para bayaran ang utang ninyo. Hindi po, Inay. Regalo ko po yan. Sana, tanggapin niyo po. Dahil sa sinseridad sa mata ni Bianca, tinanggap ko na lang ang envelope. Pagkatapos, isang araw, lumapit si Ray sa akin nang may malungkot na mukha. Ma, may retrenchment daw sa office. Ano? Anong sinasabi mo? Kung mag-apply daw ako para sa maagang pagre-retiro, makakakuha ako ng malaking severance pay. Kaya, ano ang gagawin mo? Iniisip ko pa. Siguro, gamitin na lang namin ang severance pay para bayaran ang utang at magsimula ng maliit na karinderya. Anong karinderya? Magaling kang magluto, Ma. Bakit hindi natin subukan na magbenta ng pagkaing inihanda sa bahay? Nag-isip ako ng matagal sa maingat na sinabi ni Ray. Habang buhay, inilaan ko lang ang buhay ko sa asawa at anak ko. Nag-aalala ako, pero pakiramdam ko, ito na siguro ang bagong simula para sa pamilya namin. Sige, pero huwag kang magpadalos-dalos. Mag-isip ka pa, kung gagawin mo yan, tutulungan kita. Talaga, Ma? Salamat. Sa araw na iyon, matagal ko nang hindi nakita ang anak ko nang umingiti ng ganyan. Noong regular na pagsusuri ko sa ospital, umupo ako sa upuan ng klinik nang may bigat sa kalooban. Nitong mga nakaraang araw, madalas na sumasakit ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Matagal na tiningnan ng doktor ang chart at ECG graph ko. Nag-ayos siya ng salamin at nagsalita ng may bigat. Nanay Teresa, hindi maganda ang resulta ng pagsusuri nyo kaysa dati. Hindi maganda, doktor? Kahit palagi kayong umiinom ng gamot. Ang atrial fibrillation na intermittent lang dati, ngayon, halos continuous na. Mapanganib na umasa lang sa gamot. Mapanganib? Kailangan ko ng operasyon sa puso? Hindi po. Hindi po iyan operasyon sa puso. Hindi po kayo dapat matakot. Catheter ablation po ang tawag sa procedure na ito. Pinuputol po ang abnormal na electrical signal na nagdudulot ng arrhythmia gamit ang radio frequency energy. Mataas ang success rate at medyo ligtas. Sana magtiwala po kayo sa akin at magdesisyon na kayo. Sinubukan akong pakalmahin ng doktor, pero ang mga hakbang ko paglabas ng ospital ay mabigat. Imbes na makatulong ako sa business ng anak ko, baka maging pasanin pa ako. Nang gabing iyon, sumigaw si Ray sa telepono nang marinig niya ang balita. Ano? Procedure? Risk ng stroke? Ma, mag-prepare ka na agad sa ospital. Hahayaan ko na lang ang office ko bukas. Kailangan kong dalhin ka sa ospital. Huwag kang mag-alala. Isang linggo pagkatapos noon, humiga ako sa kama sa ospital, puno ng amoy ng alkohol. Si Ray, si Bianca, at si Miko ay nasa tabi ng kama ko. Lola, masakit ba? Pinarusahan ka ba ng doktor? Paparusahan ko siya. Apo kong Miko, ayos lang si Lola. Hindi masakit. Ang init ng kamay ni Miko habang hawak ang kamay ko ay nagpagaan sa takot ko. Inay, ako po ang may kasalanan. Kung hindi ko po kayo binigyan ng stress, hindi po lalabas ang sakit nyo. Parang ako po ang pinarurusahan. Umiyak si Bianca habang nakahawak sa kamay ko. Anong silbi pa ng salitang yan? Wala na. Huwag ka nang umiyak. Makita ka ni Miko. Sa halip na magsisisi ka sa nakaraan, pag-isipan mo na lang kung paano ka mabubuhay sa hinaharap. Ngumiti lang ako ng mapait at hinaplos ang likod ni Bianca. Salamat na lang, matagumpay ang procedure, pero sinabi ng doktor na kailangan ko ng absolute rest. Habang nagpapagaling ako sa bahay, narinig ko na naman ang isang nakakagulat na balita. Ma, nag-apply na ako para sa maagang pagre-retiro. Talaga? Bakit hindi ka na lang nagtiis hanggang sa makaya mo pa? Hindi ko na kaya, Ma. Parang impyerno ang pumunta sa office araw-araw. Kailangan kong mag-alala kung kailan ako tatanggalin at ang lahat ay nagbabantayan. Hindi ko na kaya roon. Kaya, nagdesisyon ako. Kukunin ko ang severance pay
at sisimulan ko na ang karinderiya na pinag-usapan natin. Ang mukha ni Ray ay puno ng pag-asa at takot. Ngunit hindi ako makakilos, naawa ako sa anak ko. At sa ibabaw ng lahat, may problema na naman kay Miko. Inay, tumawag ang teacher ni Miko. Parang bully siya ng mga kaibigan niya sa school. Ano? Bully? Bakit naman ang mabait naming Miko? Tinatawag siya ng mga bata na anak ng jobless na tinanggal sa company. Umiiyak si Bianca. Nang gabing iyon, pagbukas ni Miko ng pinto, niyakap niya ako at umiyak ng malakas. Lola, ayaw ko na sa school. Mas masama pa raw ako kaysa sa walang tatay. Apo kong Miko, sino ang nagpaiyak sa iyo? Sino ang nagsabi ng masasamang salita? Sabihin mo kay Lola, si Jerome, sinabi niyang jobless daw ang tatay ko. At lola ko raw ang nagtatrabaho sa karinderiya para mabuhay kami. Habang hinahaplos ko ang likod ng anak ko, pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Kinabukasan, pumunta ako sa school kahit hindi pa ako magaling. Lola, si Miko, madalas na malungkot at hindi na sumasama sa mga kaibigan niya. Kahapon, nag-away sila ng mga bata tungkol sa trabaho ng tatay niya. Hindi nila maintindihan na nagpapahinga lang ang tatay niya, kaya nakasakit sila. Teacher, sisiguraduhin namin na mas maging maingat kami. Sana, alagaan niyo si Miko ng mabuti. Walang kasalanan ng bata. Paglabas ko ng school, bigla akong nahilo at umupo ako sa bench at huminga ng matagal. Pagdating ko sa bahay, naglalatag si Ray ng map ng commercial area at sinabing nakakita na raw siya ng lugar para sa karinderiya. Ma, maganda ang lugar na ito, malapit sa market, kaya maraming tao ang dumadaan. Ang monthly rent ay alabang 5,000 at ang bayad sa karapatan ay alabang 5,000. Kaya ba, matutuloy pa rin ang karinderiya kahit bayaran mo na ang utang mo at may bayad sa karapatan ka pa? Opo, kaya sinabi ko sa mga ate ko at nagbigay sila ng pera, sobrang nagpapasalamat ako. Sa sandaling iyon, dumating si Bianca galing sa supermarket, pagod ang mukha. Umupo ako sa kusina at sinimulan kong isulat ang mga menu para sa karinderiya. Biglang sumakit ng husto ang dibdib ko. Hook! Nahiga ako sa lamesa, hawak ang dibdib ko. Hindi ako makahinga at nahilo ako. Pagkatapos ng matagal na panahon, humupa ang sakit pero pinawisan ako ng husto. Parang ito na ang huling babala ng katawan ko na huwag akong mapagod. Isang araw habang abala kami sa paghahanda para sa karinderiya, umuwi si Miko na umiiyak na naman. Lola, tinawag ako ng mga bata na mahirap daw kami, kaya kailangan mo pang magtrabaho para mabuhay kami. Miko, tandaan mo, ang pagiging mahirap ay medyo mahirap, pero hindi yan kahihiyan. At ang pagtatrabaho ni Lola, isang karangalan yan. Talaga? Opo. Dahil si Lola, gumagawa ng pinakamasarap na pagkain sa mundo at nagpapasaya sa mga tao. At ikaw, apo kong Miko, apo ka ng ganoon kagaling na lola. At ang tatay mo, naghahanda na para sa isang bagong simula para sa pamilya namin. Nang gabing iyon, tinawag ko ang lahat ng pamilya at nag-isip kami ng isang special plan para maibalik ang confidence ni Miko. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbubukas ng karinderiya. Ipinangalan ni Ray ang tindahan na pagkaing inihanda sa bahay karinderya ni Teresa. Ma, hindi ito magsisimula kung wala ka. Tindahan mo ito, na puno ng emosyon ang puso ko. Pilambang libo lang ang sales namin noong unang araw, pero masaya kaming tumawa. Pagkatapos magsara ang tindahan, wala nang lungkot sa mukha ni Miko habang nagbibigay siya ng flyers. Lola, ngayon, ipinagmamalaki ko ang karinderiya namin sa mga kaibigan ko. Boss ang tatay ko at si Lola ang best cook sa mundo. Nang gabing iyon, isinulat ko sa diary ko. Nagsimula na ang pamilya namin ng bagong kabanata. Kahit nayanig kami sa pangalawang krisis, mas naging matatag kami. Sa karinderiya na ipinangalan sa akin, sisimulan naming muli ang kaligayahan ng pamilya namin. Hindi na ako ang mahinang lola noon. Ako ang captain ng pamilya namin. Isang buwan na ang nakalipas mula nang buksan ang karinderiya. Gumigising ako ng maaga para mamili at nagluluto ng pagkain buong araw. Kahit mabagal, tumataas ang sales namin pero pakiramdam ko ay naglalakad ako sa tightrope dahil wala pa ring kita pagkatapos bayaran ang rent at ingredients.
"Ma, may order po ng kimchi ngayon. At sobrang dami." Sumigaw si Ray nang may masayang boses. "Ilang kilograms?" "Mga 10 kilograms po." May isang madalas na parokyano na bumili dati at nagbigay siya sa mga kaibigan niya. Nagustuhan daw nilang lahat, kaya nag-ipon sila ng pera para order. Dahil sa sinabi ni Ray, nagkaroon ako ng lakas habang hinihiwa ko ang radish. 10 kilograms. Para sa iba, malaking dami lang ito. Pero para sa amin, na nag-aalala sa sales araw-araw, ito ay parang ulan sa tagtuyot. Kailangan kong magmadali. Mag-aasin na ako ng cabbage ulit. Nagmadali akong magsuot ng rubber gloves. Tingnan mo, kapag nagpapahid ka ng paste sa cabbage, huwag mo lang basta ipahid. Kailangang sundin ang mga hibla ng dahon, parang hinahaplos mo ang isang sanggol. Kapag sobra, magiging maalat at lalabas ang tubig. Kapag kulang, hindi magiging masarap. Kinuha ko ang isang malaking cabbage at hinahalo sa paste. Sinundan ng paste ang bawat hibla ng cabbage. Wow, parang magic ang kamay mo, Ma. Pareho lang ang ingredients, pero bakit iba ang lasa kapag ikaw ang gumawa? Matagal pa siguro bago ko matutunan yan. Tumawa si Ray. Sa tawa niya, parang nawala ang lahat ng hirap namin. Sa sandaling iyon, may tunog ng doorbell at pumasok si Miko na may backpack. "Lola, tatay, nandito na ako." Ang masayang mukha ni Miko ay nagpasaya sa loob ng karinderiya. "Oh, apo kong Miko, tapos na ang school? Gutom ka ba?" Pinunasan ko ang apron ko at yumuko para salubungin si Miko. "Hindi po. Sobrang ipinagmalaki ko ang karinderya natin sa school ngayon." Ipinagmalaki ni Miko. "Talaga? Anong ipinagmalaki mo? Anong sinabi ng mga kaibigan mo?" "Sinabi ko na ang pagkaing inihanda sa bahay ni Lola ang pinakamasarap sa mundo. Lalo na ang kimchi at pansit." Sabi ko, magic taste daw. Kaya humingi sila ng luto natin sa mga mama nila. Tumawa ako ng malakas sa inosenteng pagmamalaki ni Miko. Ang suporta ng bata ay mas malaking lakas kaysa sa anumang pampatibay loob. Nang magtatakip silim, dumating si Bianca galing sa supermarket, naka-uniform. "Inay, tatay, nandito na po ako." Habang nagka-cashier ako sa supermarket ngayon, binanggit ko ang karinderiya natin sa mga customer. Marami ang nagtanong. Tinanong nila kung nasaan daw ang lugar. Ang mukha ni Bianca ay puno ng sigla kahit pagod siya. "Talaga? Kumakalat na ang balita, no?" Naliwanagan ang mukha ni Ray. "Opo, parang may effect. Bukas, kailangan nating mag-print ng mas maraming flyers at ipamahagi sa labasan ng supermarket at sa apartment." Kinuom ni Bianca ang kamao niya. Nang maghapunan, dahil sa pagsisikap ni Bianca at sa pagmamalaki ni Miko, naging sobrang busy ang karinderiya. Napuno ng tao ang maliit na karinderiya, puno ng buhay. "Lola, mayroon pa bang masarap na pansit ngayon?" Nagtanong ang isang madalas na parokyano na matanda. "Opo, syempre. Alam ko na bibigyan mo ang apo mo, kaya nagluto ako ng marami." Binigyan ko siya ng pansit habang mainit pa. "Aba, sobrang sarap ng kimchi ninyo rito. Anong secret nyo? Bakit hindi ako makagawa ng ganitong lasa sa bahay?" Nagtanong ang isang batang asawang babae na may hawak na kamay ng anak niya. Wala namang secret. Good ingredients lang at pagmamahal. Yan ang pinakamagandang secret. Habang abala ako sa pagsisilbi sa mga customer, may mga pamilyar na mukha akong nakita. Mga kaibigan ko sa community center. "Oh, Teresa, ang ganda ng karinderiya mo. Magiging successful ka." Masayang bumati si Aling Nena ng malakas. "Aling Nena? Pati si Aling Puring? Bakit kayo na parito?" Nagulat ako at masaya akong sinalubong sila. "Kailangan kong bumisita sa karinderya mo, di ba? Sikat na sikat ka na raw. Ang linis ng lugar at ang ganda ng mga pagkaing inihanda sa bahay mo, sa malinis na lugar dapat magluto." Pinuri ako ni Aling Puring. "Sige, bibilhin ko ang lahat ng pagkaing inihanda sa bahay mo rito. Magkano?" Kinuha ni Aling Nena ang wallet niya. "Hala, hindi. Paano ko tatanggapin ang pera ninyo? Kunin nyo na lang. Ako na ang magbabayad." Sinubukan kong pigilan sila, pero binuksan nila ang wallet nila at binili ang kalahati ng mga pagkaing inihanda sa bahay sa display. Naluha ako nang makita ko silang umaalis. 1 buwan pa ang nakalipas. 2 buwan na mula nang buksan ang karinderiya. Isang hapon, may isang lalaki na nakasuit ang pumasok sa karinderiya at nagtanong ng maingat. "Attorney,
Gusto ko po sanang magtanong kung maaari po ba kayong mag-supply ng pagkaing inihanda sa bahay sa company cafeteria namin? Supply? Sa company cafeteria? Nagulat si Ray sa likod ng counter. Nagduda rin ako. Opo, mga dalang-andaang employees po ang company namin. Naghahanap po kami ng pagkaing inihanda sa bahay na masarap. Nagustuhan po ng employee namin ang kimchi ninyo na nabili niya rito. Gusto po namin na mag-supply kayo ng mga 3 o 4 na pagkaing inihanda sa bahay 3 beses sa isang linggo. Para sa dalang-da employees? Nanginginig ang daliri ni Ray habang nagtitipa sa calculator. Sige, tikman niyo muna ang pagkaing inihanda sa bahay namin bago kayo magdesisyon. Kumalma ako at nagbigay ng ilan sa mga pinakamabenta naming dishes sa isang maliit na container. Kinabukasan, may isang tawag na hindi kapanipaniwala ang dumating. Successful daw ang contract. Ma, successful. Pumirma na kami ng contract, 5,000 per month. May fixed income na kami na 50,000 per month. Sumigaw si Ray na parang bata, tumigil ang puso naming lahat sa karinderya. Talaga? Ganoon kadali ang contract? Paulit-ulit akong nagtanong, hindi makapaniwala. Ang AX 50,000 ay hindi lang isang numero para sa pamilya namin. Siyempre, inay, napakasarap ng pagkaing inihanda sa bahay ninyo. Alam ko na mangyayari ito. Pumalakpak si Bianca habang hawak ang kamay ko. Lola, best ka! Ikaw ang pinakagaling sa mundo! Niyakap ako ni Miko. Ang init ng katawan niya ay tumagos sa kalooban ko. Dahil sa contract, naging stable ang karinderya. Hindi na namin kailangang mag-alala sa sales araw-araw. At, ang pinakamahalaga, nawala ang lungkot sa bahay namin. Ang lungkot sa mukha ni Bianca ay dahan-dahan nawala. Inay, nabayaran na po namin ang P100,000 nitong buwan. Malapit na po kaming matapos. Ipinagmalaki ni Bianca habang ipinapakita ang passbook niya noong gabi ng araw ng suweldo. Sige, magaling. Nagpakahirap ka talaga. Patuloy lang tayo sa ganito. Hinaplos ko ang balikat ni Bianca. Isang gabi, pagkatapos magsara ang karinderya, may isang bisita na hindi namin inaasahan ang dumating. Tatay ni Bianca. Attorney Kim, sorry po. Talaga, sorry po. Dahil sa akin, nagdusa ang anak ko. At kayo rin po. Yumuko ng malalim ang tatay ni Bianca sa harap ko. Sa loob ng ilang taon, pumuti na ang buhok niya at sobrang payat niya. Kailan po kayo nakalabas? Kahapon lang po. Lumapit po ako agad. Kahit wala po akong kahihiyan. Sumagot siya ng may hiya. Tatay. Si Bianca, na nag-aayos ng pinggan sa kusina, umiyak nang makita ang tatay niya. Pasensya na, Bianca. Sobrang nagdusa ka dahil sa akin. Niyakap nila ang isa't isa at umiyak ng matagal. Namula rin ang mata naming lahat. Ano ang plano niyo sa hinaharap? Maingat na nagtanong si Ray. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako sa construction para makatulong sa pagbabayad ng utang. Sabi ng tatay ni Bianca nang may matatag na desisyon. Dahil nakita ko ang sinseridad at determinasyon sa mata niya, nagsalita ako. Kung ayos lang sa inyo, puwede po ba kayong tumulong sa delivery ng karinderya namin? Kailangan namin ng taong naghahatid. Nagulat silang lahat sa hindi inaasahang alok ko. Talaga po? Kaya ko po bang gawin yan? Nagtanong ang tatay ni Bianca nang nanginginig ang boses. Siyempre, hindi na kayo iba sa amin, di ba? Pamilya tayo. Natural lang na magtulungan tayo. Nang sabihin ko, yan nang may init, tumulo ulit ang luha niya. Mula noon, naging bahagi na ng pamilya namin ang tatay ni Bianca. Ginagawa niya ang paglilinis ng karinderya ng maaga, nagdadala ng mabibigat na ingredients, at nagde-deliver sa buong neighborhood sakay ng motorcycle. Walang imik siyang nagtrabaho, mas masipag kaysa sa iba. Pagkatapos ng 3 buwan, naging sikat na ang karinderya namin. Ma, ang net income namin nitong buwan, umabot na sa P30,000 balas. Masayang ngumiti si Ray habang nag-aayos ng ledger noong gabi. Salamat, sa wakas, may kita na tayo. Nakahinga ako ng maluwag. Inay, kailangan na nating mag-isip ng ikalawang sangay. May magandang lugar sa bagong subdivision. Masiglang sinabi ni Bianca nang may pag-iisip ng negosyo. Hindi. Dahan-dahan lang. Kapag nagpadalos-dalos ka, magkakaproblema. Kailangan muna nating palakasin ang karinderya natin. Ngumiti ako. May malaking pagbabago rin kay Miko. Nawala na ang lungkot niya.
at naging masigla na siyang bata. Lola, naging pangulo ng klase ako ngayon. Pagkatapos niyang umuwi galing sa school, ipinagmalaki niya agad sa karinderya. Talaga? Naging pangulo ng klase ang apo kong Miko? Sobrang galing mo. Niyakap ko nang mahigpit si Miko. Sinabi ng mga kaibigan ko na sobrang sarap daw ng kimchi natin. Sabi ko, kapag naging president ako, magrerekomenda ako na iserve ang kimchi natin sa kantin. Ang cute ng tawa ni Miko. Matagal ko na ring hindi nakausap ang teacher niya. Lola Teresa, sobrang naging masigla si Miko. Matapang siyang magsalita at naging sikat siya sa mga kaibigan niya. Siguro, may magandang nangyayari sa bahay ninyo. Opo, salamat po sa pag-aalaga ninyo, teacher. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang buksan ang karinderya. Nagtipon ang buong pamilya namin sa karinderya noong gabing iyon. Ngayon, anibersaryo ng 6 na buwan ng karinderya natin. Cheers! Inilagay ni Ray ang maliit na cake sa lamesa. Ang bilis, parang kahapon lang nagsimula. Nalulula ako habang tinitingnan ang mga kandila. Dahil po sa inyo, inay. Kung wala po ang skill at determinasyon ninyo, hindi po ito magiging posible. Sinabi ni Bianca ng may sinseridad. Hindi ko to magagawa ng mag-isa. Ito ay resulta ng pagsisikap nating lahat. Tiningnan ko si Ray, si Bianca, ang tatay ni Bianca, at si Miko. Ngayon, pakiramdam ko, isa na tayong pamilya. Dahan-dahan sinabi ng tatay ni Bianca, na tahimik lang naghuhugas ng pinggan. Oo, magtulungan pa tayo. Fighting. Sumigaw si Miko nang may kinuom na kamao. Tumawa kaming lahat. Ang masayang tawa ng pamilya namin ay kumalat sa mga kandila. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Ray sa tabi ko, Ma, thank you talaga. Kung wala ka, baka gumuho na ang pamilya namin. Ang lahat ng nasira ko, inayos mo. Ayos na ang nakaraan. Huwag mo nang isipin. Tumutok ka na lang sa hinaharap. Hinaplos ko ang balikat ng anak ko. Opo, Ma. Pangako, gagawin ko ang lahat. Pagdating sa bahay, umupo ako sa sofa at binuksan ko ang TV. Ang balita ay tungkol sa mga negosyante na nagsasara dahil sa krisis. Sobrang swerte namin. Hindi ko na malaya na sinabi ko ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay sobrang liwanag sa madilim na langit. Ang masayang tawa ng pamilya ko sa karinderya ay sariwa pa rin sa isip ko. Ang buhay na puno ng buhay, nagmamahalan, at nagtutulungan para sa kinabukasan. Ito ang buhay na gusto ko. Ngumiti ako. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Dumating ang 70th birthday ko. Eksaktong 2 taon mula nang buksan ang karinderya. Ma, ikaw ang bida ngayon, kaya kailangan mong maging pinakamaganda sa mundo. Inabot ni Ray ang isang magandang box. Sa loob, may Filipiniana na kulay berde. Hala, bakit mo binili ang ganito kamahal? Pwede na yung lumang damit ko. Nagulat ako. Tumawa si Ray. Para sa 70th birthday mo, Ma, hindi pa nga ito sapat sa lahat ng hirap mo. Inay, umupo po kayo rito. Regalo namin ito. Dinala ako ni Bianca sa harap ng dresser at binigyan ako ng mamahaling cosmetic set. Maingat na inayos ni Bianca ang mukha ko. Lola, mas maganda ka pa kaysa sa princess. Si Miko, na tumangkad na, hinawakan ang kamay ko at dinala ako sa harap ng salamin. Parang hindi ako ang nasa salamin. Ang celebration ay ginanap sa 2 sangay ng karinderya namin na binuksan namin noong nakaraang taon. Dahil sa sukses ng unang sangay, ang 2 sangay ay malaki at maaliwalas na naging paborito ng mga tao sa neighborhood. Teresa, happy 70th birthday! Lalo kang gumaganda! Si Aling Nena ang unang dumating, may hawak na malaking bouquet. Si Aling Puring, naka-Filipiniana din, hinawakan ang kamay ko. Hindi nagtagal, napuno ang karinderya ng mahigit 100 guests, kasama na ang mga hipag ko, mga pamangkin, mga kaibigan sa community center, at mga kapitbahay. Nang maging masigla ang party, kinuha ko ang microphone. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdating. Yumuko ako ng malalim at nagsalita ng dahan-dahan. Eksaktong 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng pagsusuri sa ospital, halos tinaboy ako sa bahay ng manugang ko. Umiyak ako habang nakasakay sa bus. May hawak na 1,000 piso. Pakiramdam ko, nag-iisa akong inabandona sa mundo. Nag-ingay ang mga tao at nakinig sa kwento ko. Pero
Ang nakakagulat, ang pinakamasakit na sandali na iyon ang nagpagising sa akin. Nagdesisyon ako ng araw na iyon. Hindi na ako magiging asawa lang, nanay lang, o biyenan lang. Magiging isang tao ako na si Teresa. At tatayo ako ng matapang, nagpalakpakan, nang malakas ang lahat sa karinderya. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang himalang ito. Magsisimula ako ng libreng programa ng pagkain para sa mga matatanda na nag-iisa sa community center. At magbibigay ako ng scholarship gamit ang pensyon at ipon ko. Gusto kong maging stepping stone sa mga bata na may pangarap tulad ni Miko. Nagpalakpakan nang may paghanga ang mga tao. Pagkatapos kong magsalita, tumakbo si Miko sa akin at niyakap ako. Lola, I love you. Ikaw ang pinakarespetado ko sa mundo. Kinuha ni Ray ang microphone nang nanginginig ang boses. Ma, thank you talaga. Sobrang nahirapan ka dahil sa akin. Ngayon, ikaw ang tanging ipinagmamalaki ko. Mamumuhay ako ng matatag at may init tulad mo. Umiyak si Bianca habang nagsasalita. Inay, sobrang nagkasala ako. Salamat po sa pagpapatawad at pagtanggap sa akin. Aalagaan ko na po kayo na parang sarili kong nanay o higit pa. Nang maging masigla ang party, may regalo na sorpresa si Miko. Kakantahin ko po ang kanta na ginawa ko para sa pinakamamahal kong lola. Ang lyrics ng kanta na isinulat niya ay umalingaw-ngaw sa karinderya. Ang mga kamay na may kunot, na naghihiwa ng radish bago pa lumabas ang mga bituin, nagtatago ng kinabukasan ng pamilya namin. Ang luha na tumulo sa bintana ng bus, ngayon naging ilog ng kaligayahan. Ang lola namin ang best cook, ang pinakamainit na pagmamahal. Lahat ng nakikinig sa kanta ay naluha. Pagkatapos ng party, habang pauwi na kami, nagtanong si Ray habang nagmamaneho. Ma, masaya po ba kayo ngayon? Oo, ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. 2 taon pagkatapos noon, 7:00 ng umaga. Sumakay ako sa bus sa hintuan ng bus sa harap ng bahay namin. Bati ako ng driver, na parang pamilya ko na. Lola, pupunta na naman kayo sa community center? Oo, Manong. May special class ako ngayon. Magtuturo ako kung paano magluto ng kimchi. Pagdating ko sa cooking class sa community center, sinalubong ako ng mga student na lola at tinawag akong teacher. Sa tanghali, nagdadala ako ng nakabalot na pananghalian sa mga matatandang may sakit na nag-iisa. Salamat, teacher. Nagkagana na akong kumain dahil sa iyo. Ang init ng kamay nila ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Dumating ako sa karinderya nang magtatakip silim. Inay, ang sales ng 2 branch namin ngayon umabot na sa 50,000 pesos senta, masayang sinabi ni Bianca. Si Miko, na estudyante sa mataas na paaralan na, nagsasanay maghiwa sa kusina, naka-uniform. Lola, naging president ako ng samahan ng pagluluto. Gusto kong maging chef na nagpapasaya sa mga tao, tulad mo. Sa bus pa uwi, umupo ako sa parehong upuan, sa parehong oras, sa parehong ruta. Noong araw na umiyak ako dahil sa sakit ng kalooban. Ngunit ang lahat ay iba na. Noong araw na iyon, umiyak ako dahil sa desperasyon. Ngayon, puno ng pasasalamat at pagmamalaki ang puso ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Aling Puring. Nanay Teresa, handa na ba kayo para sa lecture tungkol sa karapatan ng matatanda sa bulwagan ng lungsod bukas? Marami ang nagkakaroon ng lakas ng loob dahil sa kuwento ninyo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Tumigil ang bus sa hintuan ng bus. May isang lola na may mabigat na dala ang hirap na sumakay. Parang nakikita ko ang sarili ko noon. Lola, halika at umupo ka rito. Salamat po. Nahinga ng malalim ang lola habang umuupo. May gusot na 1,000 sa kamay niya. May problema po ba kayo? Maingat akong nagtanong. Pinalayas ako ng manugang ko sa bahay. Umiikot ang luha sa mata ng lola. Hindi ako nag-atubili. Hinawakan ko ang kamay niya. Lola, magpakatatag kayo. Hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, puwede pa itong maging bagong simula. Talaga po, opo, ganyan din po ako. Nagbigay ako ng note na may contact number ko at ngumiti ng may init. Pumunta po kayo sa community center bukas ng umaga. Tutulungan ko po kayo simula umpisa. Ang bus, na dati ay lugar ng sakit at desperasyon, ngayon ay naging lugar ng pag-asa at pagkakaisa. Pagbukas ko ng pinto ng bahay,
Kahit mag-isa ako, hindi ako nalulungkot. May pamilya akong nagmamahal sa akin, may mga kaibigan, at may mga gawain na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Tumayo ako sa harap ng salamin. Sa salamin, hindi na siya ang babae na nasa ilalim ng anino ng iba, kundi si Teresa na nagliliwanag ng matapang at masaya. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Hindi ko inakala na ang luha na tumulo sa bus noong 70 taong gulang, ako ay magpapabago ng husto sa buhay ko. Ang 1,000 piso na ibinigay ng manugang ko ang nagpatumba sa akin, pero iyon din ang naging dahilan para bumangon ako. Marami pa rin ang nagdudusa tulad ko. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong maging master ng sarili nating buhay. Hindi na ako mamumuhay ng ganito. Ang desisyon kong iyon ang nagpabago sa lahat. Nagkaroon ako ng lakas ng loob, hinanap ko ang karapatan ko, inayos ko ang problema ng pamilya namin, at nagsimula ako ng bagong business. Ngayon, sumasakay ako sa bus at pumupunta sa community center araw-araw. Ang bus, na dati ay puno ng sakit, ngayon ay lugar na ng pag-asa. Ang edad ay numero lang, 70 man o 80, pwede tayong magsimula ulit. Tulad ko, kaya nyo rin. Ang ikalawang kabanata ng buhay ay nagsisimula sa sandaling magdesisyon tayo. Sana, nagbigay ng kaunting ginhawa at pag-asa ang kwento ko sa inyo. Kung nakinig kayo hanggang dulo, mag-comment lang po kayo ng salamat sa kwento.